Sa loob ng isang madilim na cave, umaalingaw-ngaw ang tunog ng pickaxe. Grabe ang grind ni Kuya. Napatigil ang ating white-haired cutie nang mapansin ang glowing blue droplets na tumutulo mula sa ceiling. Nanlaki ang mga mata niya sa excitement. Finally, after 48 years, nahanap na niya ang target niya. Ingat na ingat niyang pinuwesto ang bote para saluhin ang bawat patak ng liquid. Precious 2. Ink pala ang glowing substance. Agad siyang nag-thank you sa small black cat na nakatambay sa balikat niya. Si Nero naman, feel na feel ang pagiging MVP. Kung hindi dahil sa kanya, nga si Kuya. Tumingin siya sa liwanag sa labas ng cave, sabay emote ng malalim, iniisip na kapag naiuwi niya ang ink na to, baka tanggapin na siya ng pioneering corps. Baka naman. Paglabas niya sa gray wasteland, natanaw niya ang massive, at makinang na metropolis. Sana all rich kid. Samantala, sa loob ng Bright City, dinig na dinig ang hiyawan ng madla para sa mga elite warriors o colorists. Ang taray ng hair colors nila, very vibrant. Dalawang citizen ang napawaw at pinag-uusapan ang galing ng mga lodi, nag-flex sila kung paano pinatumba ng team ang isa na namang giant creature. S-game. Feel nila, basta nandyan ang mga heroes, safe na safe ang Shining City. Protektado ang Ferson. Pero, ibahin natin ang vibes sa madilim at gloomy na Shadow District. Reality hits hard dito. May mahabang pila sa labas ng building kung saan may pa-exam para sa entrance ng sirang pioneering corps. Sabi sa post, welcome daw kahit sino basta may kulay. Scam ata. Bigla na lang tumilapon palabas si white-haired boy. Aray ko po, lagapak sa semento. Dalawang examiner ang tumingin sa kanya ng masama. Sigaw nila, bawal daw ang mga tulad niya doon. Tumayo ang binata na puno ng frustration, hawak ang bote ng blue ink. Wait lang po. Giit niya, anong problema? Eto na nga ang ink proof na qualified siya. Resibo yan. Dinuro siya ng examiner at sinampal ng katotohanan rejected siya dahil siya ay colorless. Sakit nun bes. Nag-explain pa ang mokong. Na sa mundong ito, decided na ang role mo since birth. Minok pa siya na hindi alam ang lugar niya. Naglabas ng red energy ang red-haired examiner. Sigaw niya, pesteng colorless ka, power tripping malala. Napatrasaan ni ating protagonist. Napadaing siya sa sakit habang tinatamaan ng energy wave. Grabe naman yan. Nakatayo sa taas ng hagdan ng examiner, at sinermunan ang nakaluhod na binata. With matching arrogant face, sinabi niyang mga chosen people lang tulad niya ang pwede maging pioneer. Ang Blacklands daw sa labas ng city, ay hindi para sa mga weaklings. Isang nakakatakot na lugar na nilamon ng dilim at puno ng mga dangerous beasts. Patuloy niya pang dinakdak, na ang mga pioneers lang ang nagbubuwis buhay para lumaban for humanity. Sila lang daw ang heroes. Balik sa reality. Tinitigan niya ng malamig ang protagonist. Para sa isang colorless, impossible, yang pangarap mo. Ininsulto pa niya ang bata. Lumugar ka boy, mag-stick ka na lang sa mabababang trabaho, grabe ang lait. Nagbanta pa siya na papatayin ang bata pag bumalik, sabay balibag ng pinto. Bastos lang, iniwan siyang luhaan. Pero biglang may narinig na soft sound mula sa chest niya. Si Nero, ang black cat, sumilip mula sa jacket niya. Meow, you okay bro? Hinaplos niya ang pusa at sinabing try na lang daw sila sa iba. Sanay na daw siya sa ganitong rejection. Sad boy hours. Kahit kahiya-hiya, pinilit niyang ngumiti ng matapang. At nangako kay Nero, magiging greatest colorist ako balang araw. Main character energy. Mabilis niyang tinago ang pusa, baka may makakita pa. Mahirap na. Naglakad ang protagonist sa industrial streets, nag-iisip kung saan na naman dadalhin ang tadhana. Naglalakad siyang parang pasa ng daigdig, umaasang may kahit isang lugar man lang na mag-approve sa kanila. Pero di niya alam, may mala CCTV na lalaking green hair ang kanina pa nagmamatsyag sa kanya mula sa taas. Maya-maya, nasa gitna na siya ng mataong plaza, habang chine-check ang kanyang book of rejections. At with full force X na naman. Halos wala nang mapagsulatan sa notebook niya sa dami ng rejected applications. Nang ma-realize na thank you next siya sa lahat, napabuntong hininga na lang siya, wasak na wasak ang pride at pagod na ang soul. No choice na, gumapang siya papunta sa building na may sign na Mari Workshop.
Bahala na si Batman, bulong niya sabay bukas ng pinto para tawagin ang may-ari. Sa loob, isang chicks na may white hair at goggles ang nag-adjust ng salamin sabay bati ng napakatamis na ngiti. Agad na detect ng radar ni Mari ang sad boy aura niya, bagsak na naman ba sa exam. Tumalon si Nero sa mesa, at syempre, todo hello agad si ate girl sa pusa, bida-bida eh. Todo comfort siya sa bida natin. Sinasabing bulag lang talaga ang mga examiners sa talent niya. Pero nega pa rin si kuya, anong silbi ng lakas kung walang tatanggap sa isang taong colorless o walang kulay? Umalma si Mari. Ang matinding resibo. Buhay pa siya kahit galing siya sa delikadong Blacklands, dala ang mga rare resources. Pahumble naman ang bida, sabi niya buhay lang siya dahil binuhat siya ng pusa niyang si Nero. Change topic agad. Nilapag niya ang bote ng blue ink sa mesa at nagtanong kung bibilhin ba ito. Kumislap ang mata ni Maridil agad, good price pa. Habang isinasalin ang liquid sa tubo, nagrant si ate mo, girl grabe na raw ang presyo ng ink, parang ginto na dahil sa shortage. Sabi naman ng bida, kaya nga, naghahanap sila ng mas maraming pioneers nagkakaubusan na ng supply. Pinakita ang naglalakihang makinarya dito, nakasalalay ang kabuhayan nila, sa mga makukulay na likidong ito. Napabuntong hininga siya sa frustration na walang tumatanggap sa kanya, kaya biglang hirit ni Mari kung napag-isipan na ba niya ang suggestion nito. Nag-alinlangan pa siya, feeling niya kasi medyo alanganin ang lugar, pero biglang blag. Hinampas ni Mari ang papel sa mesa, subukan mo kasi lahat, bawal choosy. Ang flyer. Recruitment notice para sa legendary S-rank Don. Pioneering Corps. Open for all daw at puro skills lang ang labanan, walang palakasan. Natulala ang bida natin, hindi makapaniwala sa nakikita niyang opportunity. Aminado siya, takot siyang mag-apply sa mga bigatin. Feeling niya kasi, ligwak agad siya dun at mapapahiya lang. Mapapansin kaya ng ganung ka-high level na lugar ang skills ng isang tulad niya. Pero push ni Mari, go lang ng go. Kung skill-based yan, baka ito na ang moment mo, para mag-shine at makuha ang respect na deserve mo. Ngumiti siya ng makahulugan. Pinaalala na matagal na niyang pangarap maging isang colorist. Flashback malala. Makikita ang batang basang sisiw sa ulan, yakap si Nero, pangarap niya na ito noon pa. At pangako ni Mari, full support siya forever sa trip ng tropa. Dahil sa power ng friendship, napangiti ang bida. Tama na ang arte, bawal na ang duwag. Hinablot niya ng mariin ang recruitment flyer, game face on. Puno ng determinasyon, kumaway siya kay Mari at lumabas ng workshop, handa ng lumaban sa hamon ng buhay. Habang naglalakad sa tahimik na eskinita ng Shadow District, mahigpit ang hawak niya sa papel. Kailangan niyang mag-grind at maghanda ng matindi para sa exam. Bigla siyang napatigil. Si Nero, naramdaman na may kakaibang aura at killing intent sa likuran nila. May boses na nagtanong, anyare? Sabay labas ng kamay na may hawak na wand at umiilaw na berdeng orbe mula sa dilim. Yung green-haired stalker kanina. Nakatutok na ang wand niya diretso sa ating bida. May magical crosshair na nag-lock target sa likod niya, parang sniper mode. Walang pasabi-bang. Nagpakawala siya ng green energy blade. Lumingon ang bida pero huli na ang lahat, sobrang bagal niya. Sa pool, tumama ang energy blast ng malala, at napasigaw siya sa sobrang sakit. Flop era na ni kuya mo, humandusay na siya sa semento. At syempre, present ang mga epal na feeling main character, yung green-haired na mukhang damong ligaw at ang kanyang alalay. Nakuha pang mangasar ng damuhong to. Kesyo nakaiwas daw sa fatal hit pero huwag na raw umasa, finish line na daw ng buhay niya. The audacity. Critical health na ang ating boy. Tagas ang dugo, parang nalag ang buong sistema, at hindi na maigalaw ang katawang lupa. Habang nakahandusay siya na parang basahan, bumanat pa ng diskriminasyon si villain. Walang daw may pake kung may deads ang isang colorless. Pero kahit nasa bingit na ng kamatayan, ang priority pa rin niya ay ang kanyang fur baby. Mahinang tinawag niya si Nero. Kita sa mata ng pusa ang shock reaction. Gamit ang natitirang 1% battery ng lakas niya, sinigawan niya si Mingming na run for your life, bestie. Biglang cut to black at napunta tayo sa isang creepy, industrial zone. Alam mo na agad na bad vibes ang location na to dahil may warning sign, ink waste disposal site.
Pagmulat ng mata ni bida, bumungad agad ang pagmumukha ng green-haired villain na may ngiting pang-horror movie. Jump scare malala. Dinigwalt siya sa kwelyo at isinabit sa ere. Sa ilalim niya, isang dambuhalang kawa ng kumukulong itim na sabaw. Delikado, hirit pa ng sadistang damo, napakamalas daw ni kuya dahil ihuhulog siya ng buhay. Wow! Concern yarn. Nagmonolog na nga ang kontrabida para i-explain ang death trap. Yung itim na likido ay puro toxic chemicals na kayang tunawin ang lahat parang pagmamahal ng ex mo, naglalaho. Walang bangkay na matitira. Nanginginig na sa takot ang person. Nagpupumiglas siya sabay sigaw ng, "Sino ba kayo at anong kasalanan ko sa universe?" Gustong malaman ng bida kung bakit siya tinarget ng mga adik na to. Nag-confess si Green Hair. Na-shock daw sila nung ini-stalk nila si bida kanina. Creepy stalker alert. Flashback muna tayo. Turns out, hindi naman pala si kuya ang habol nila. Ang target lock ay yung cute na creature sa loob ng jacket niya. Sabi ni villain, rare find daw ang isang halimaw na may IQ at kayang sumunod sa tao. Parang finding a loyal jowa imposible. Isa daw itong incredible discovery. Habang pinupuri niya si Nero bilang SSR item, lalo naman niyang hinigpitan ang sakal sa leeg ng ating bida. Hingang malalim, boy. Sa likuran, nag-flex yung alalay habang itinaas ang isang maliit na hawla. Huli ka balbon. Nasa loob si Nero, umiiyak at nagmamakaawa. Nanlaki ang mata ni bida, parang gumuho ang mundo niya nang ma-realize na nakidnap ang kanyang baby. Dahil sa sobrang gigil, biglang kumapit si bida sa kwelyo ni Green Hair, bumulyaw siya ng todo, "Ibalik mo ang pusa ko." Pero deadma lang si villain, parang nanunood lang ng boring na drama. Tinawanan lang ang rage mode ni bida, pathetic. Sabay kinang ng mata ni villain hindi dahil sa love, kundi dahil sa pera. Ipinaliwanag niyang ang creature ay masyadong high class para sa isang low class na colorless. Ibebenta daw nila sa black market para instant yaman. Isang pitik lang, tumba agad ang resistance ni bida. Sinakal siya at itinaas, na parang maruming labada. Habang nakabitin sa ere, dinuraan pa siya ng salita, "Di hamak na mas may value pa tong pusa kaysa sa buhay mo." Boy! Habang nagpepenitensya sa ere, sinisini bida ang sarili. Bakit ba kasi ang syunga-syunga ko sa Shadow District? Isip niya. Nag-flashback ang sad boy era niya. Sanay na siyang binubuli at tinatapakan ng lipunan, pero teka lang. Kahit apihin na siya ng mundo, hindi siya papayag na mawala si Nero. Siya lang ang pamilyang meron siya, ang nag-iisang source ng happiness niya. Biglang nag-super saiyan ang galit niya. "Huwag mo akong subukan," banta niya, at mas lalong bumaon ang kuko niya sa braso ng kalaban. Napahinto si Green Hair, parang may mali sa script. Ang dating smuggest face, napalitan ng total shock. Biglang may nag-spark na enerhiya sa mukha niya, literal na sparks fly. Oomph, yung green aura ni villain, hinihigop papunta sa kamay ng bida, nagpanik si Kolokoy, para siyang nauubusan ng load, hinihigo ang lakas niya ng sapilitan. Sa sobrang takot sa unknown feeling na yon, marahas niyang winagwag ang bata. Binalibag niya si bida pabalik diretso sa impyernong kawa ng toxic ink waste. Splash! Humingal si villain at nag-inarte, "Highs, what a waste of time." Habang sa background, maririnig ang nakakadurog na iyak ni Nero. "Yayaman na tayo." Sigaw ng mga gahaman habang papunta sa black market, deadma sa luha ng kawawang pusa. Cancelat kayo sa langit. Malalim sa ilalim ng itim na sabaw, nakikita ni bida na unti-unting nawawala ang liwanag. Rinig pa niya ang muffled na iyak ni Nero. Gusto niyang lumangoy, gusto niyang lumaban, pero system error na ang katawan niya paralyzed. Nag-cinematic montage na ang mga alaala sa utak niya. Mapapaisip ka na lang, ganito na lang ba matatapos ang kwento ko? Sa imbornal na to. Pero wait, biglang may vision. Ang younger self niya, mahigpit na yakap ang kuting. Ang core memory na babago sa lahat, hindi pa tapos ang laban dahil may promise pa siyang kailangang tuparin. Sa gitna ng deep dark void, may epal na boses na bumulong sa tulog nating bida, "Hoy, bakit nakahilata ka lang dyan?" Siyempre, shocked ang lolo nyo. Tanong agad siya, "Sino ka ba at nambubulabog ka?" Biglang boom, may giant text na nag-flash sa mukha niya,
parang terms and conditions na accept lang ang choice. Bumaha ng flashback sa utak niya. Save Nero daw. Tanggapin ang true color. Ang daming utos, bes. Unti-unting nilamon ng shadow ang mukha niya habang sumisigaw yung boses, bawiin mo ang power na para sayo. Freeze moment muna mga lords. Nakatayo lang ang ating bida habang unti-unting naglalaho ang anino sa ere. Napatingin siya sa kanyang mga palad na nababalot na ng dark energy. Legit na shook siya na galing pala siya sa loob ng tinta. Sabog ang memory card ng utak niya, pero deadma muna dun. May mas importanteng misyon si Koya. Isa na siyang ganap na shadow silhouette. At tignan niyo yung mga mata, naggoglow ng nakakatakot na puti. Ano na ba ako? Tanong niya sa sarili. Pero wait, may narinig siyang mahinang ungol na bumasag sa katahimikan. Napatingala agad ang ating monster bida at naaninag ang dalawang malabong figura sa itaas na may hawak na kulungan. At oh my gosh, nasa loob ang umiiyak na si Nero. Nabuhayan ng dugo ang MC nang makita ang kanyang bestie. Dapat ko siyang iligtas. Sigaw ng damdamin niya. Inabot niya ang kamay niyang gawa sa purong kadiliman papunta sa mga villain. At boom! Bigla na lang bumuga ang higanteng geyser ng black energy mula sa ilalim. Napapaatras sa takot si Green Hair at ang alalay niya. Panic mode na sila at nagsisigaw. Sinilip nila ang hukay at shook to the bones. Wala na yung nakamatay na tinta. Isang nakakatakot na figura na lang ang nakatayo dun. Ang nilalang na puno ng killing intent ay nagsimula ng maglakad palapit sa kanila. Goosebumps malala, nanginginig na parang jelly si Green Hair sa sobrang takot, at halos lumuwa na ang mga mata niya. Habang bumabagsak ang higanteng kuko ng anino, nauutal na siya, halimaw ba ang nilalang na to? Tanong niya sa hangin. Pagkatapos ng pagsabog, total wreck ang buong Shadow District. Para itong dinaanan ng bagyo, isang hysterical na matandang lalaki ang nagsisigaw sa harap ng isang pulis. Iginiit niyang may nakita siyang maliit na kamay na biglang sumulpot at nagdulot ng massive explosion na wumasak sa lahat. Habang humuhupa ang alikabok, binitbit na ng mga medics ang tulog na katawan ng green-haired attacker at ng kanyang alalay. May bagong grupo naman ang dumating at pinagmamasdan ang mga biktima. Mukhang may new players na papasok. Nakatayo ang isang lalaking may pulang buhok at babaeng may asul na buhok. Nakatingin sa mga sugatang B-rank pioneers na parang mga na-drain na baterya wala ng kulay. Babaeng blue-haired ay shook to the bones. Hindi niya magets kung ano ang pwedeng sumipsip ng kulay ng tao, pero hirit ng kasama niya, trabaho muna bago chika. Ang red-haired na lalaki ay nag-declare na nandito sila dahil sa report ng isang dambuhalang creature sa loob ng city. Monster hunting ang ganap. Natulala ang pulis na nasa site. First time niyang maka-encounter ng isang high-ranking colorist in person. Starstruck ang lolo niyo. Nautal niyang tinanong kung bakit nasa lugar ng mga dukha ang Shadow District ang mga bigatin. Polite naman sumagot si ate girl, investigate lang po kami. Utos ng red-haired Gi, ipakita mo ang crash site. Agad namang sumunod ang takot na pulis. Yes sir agad. Nasa harap na ang dalawang investigador sa dambuhalang crater. Grabe, parang binagsakan ng langit. Sinuri ng lalaki ang mga debris at napansin ang mga kahina-hinalang dark stains, habang kinumpirma ng partner niya na may traces nga ng creature. Confirmed, may halimaw. Say ni ate girl, super weird na may ganito sa loob ng city, lalo na sa outskirts. Usually kasi, maliliit na hayop o daga lang ang naliligaw dito. Something smells fishy. Silip sa malalim na hukay, napaisip ang red-haired guy kung new variant ba ito ng monster. Mukhang bored siya pero seryoso ang aura. Bigla niyang na-realize na. Napaisip si Red tungkol sa isa pang candidate na bet nila kanina. Mukhang sakit sa ulo ang pag-track sa nilalang na to, glitch sa matrix at walang sinusunod na pattern. Biglang nag-shift ang eksena sa isang lugar na amoy game over, puro guho at tambak na basura. Sa dilim, may pusa na umiiyak habang si Kai ay gumegewang sa sakit, parang na-KO. Sa matinding laban, nagising ang diwa niya nang maramdaman ang gaspang ng dila ni Nero na ginawang lollipop ang buhok niya. Sobrang na-miss niya ang pusa kaya ayun, biglang super hug, daig pa ang nag-reunion na magjowa. Tuwang-tuwa siyang safe si Muning, pero biglang kumirot ang buong katawan, aray ko po. Napaupo si Kay, loading ang utak,
Sinusubukang alalahanin kung bakit siya nasa basurahan. Naalala niya ang mga kupal na tumapon sa kanya sa toxic waste, parang eksena sa Joker pero low budget. Nanlaki ang mata niya, shook to the bones na humihinga pa rin siya matapos ang lahat. Tinitigan niya ang mga kamay, hindi makapaniwala na buhay pa siya, Himalayan. Kinapa niya ang ulo at parang may kakaiba. Teka, bakit parang iba ang texture? Ang dating puting buhok, ngayon ay jet black na. Napahawak siya ng mahigpit, anyari sa hair color lods? Litong-lito kung bakit buhay pa siya at bakit biglang nag-glow up o glow down, ang itsura niya. Nakatayo siya sa dilim na sing-itim ng budhi ng mga kaaway niya. Lingon ng lingon si Kay, pero wala siyang maaninag. Total blackout ang peg. Panic mode na siya kaya tinawag si Nero, "Huy pusa, pa-help naman dito, wala akong makita." Biglang tumalon ang pusa, umikot-ikot sa ere at nag-transform na parang disco ball na sobrang liwanag. At nang magkailaw, tumambad ang isang tanawin na pang-horror movie. Nasa malalim silang kuweba at pinalilibutan ng sangkatutak na halimaw, party-party na ba ito? Napanganga si Kay, nauutal at hindi ma-process kung saang lupalok siya napadpad. Na-realize niyang nasa Blackland sila, ang forbidden zone na walang signal at puro panganib. Ito ang Black Forest, kung saan pang pro player lang o B-rank pioneers ang pwedeng pumasok. GG na ba? Nakita niyang sumusugod na ang mga halimaw, kaya nagpanik na ang ating bida. Sigaw niya kay Nero, "Tara na!" At kumaripas ng takbo na parang hinahabol ng aso. Lumilipad ang pusa bilang flashlight habang si Kai ay todo iwas, muntik nang mahagip ng isang higanteng ahas na gawa sa anino. Napasigaw siya, "Delikado to mga lodi, takbo." Pero kahit nasa bingit ng kamatayan, nakuha pang mag-thank you ni Kai kay Nero sa pailaw. Takbo talon sila sa mga bato, nagpa-parkour para lang matakasan ang mga halimaw na gutom na gutom. Sinundan niya ang ilaw ni Nero at tumalon sa bangin, bahala na si Batman basta makalayo sa horde. Habang tumatakbo, biglang nagbago ang timpla ni Kay. Mula sa takot, napalitan ng pagtataka ang mukha niya, parang may mali sa katawan niya. Tiningnan niya ang dibdib na naglalabas ng dark aura, at teka lang, bakit ang lakas ng pakiramdam niya? Nagulat siya dahil kahit kanina pa siya tumatakbo ng walang humpay, hindi man lang siya hinihingal. Infinite stamina hack ba to? Tumalon siya sa bangin na parang superhero, ang bilis at ang gaan ng katawan, level up na ba ito? Bagsak na pangmalakasan. Ramdam niya ang umaapaw na enerhiya, parang uminom ng 10 energy drink. Pero alerto si Nero. Tumayo ang tenga, may paparating na kalaban. Isang mabangis na shadow wolf ang biglang sumunggab kay Kay. Hindi siya nakapaghanda, lagot na. Huli na ang lahat, sablay ang porma niya at hindi niya masasangga ito. Patay na ako, isip niya sabay pikit. Hinihintay ang kagat ni kamatayan. Kumagat ang halimaw sa braso niya, pero imbes na dugo, malakas na crack ang umalingawngaw. Basag ang ngipin ng wolf. Durog-durog, parang kumagat sa bakal. Confused si Doggy. Dumilat si Kay, gulat na gulat, buhay pa ako. Anyare, ang shadow wolf, bungina at takot na takot, tumakbo paalis habang umiiyak. The Swerve. Chinek ni Kay ang braso niya at laking gulat niya 0 damage. Legit, walang kahit isang gasgas si Lods. Napatitig siya sa kamay niya, shook na shook. Yung ganong atake, pang isang hit delete na dapat yun eh. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang mag-loading sa utak niya ang realization. Ito na yun. Ang legendary durability na hinahanap niya ang power of color unlock na. Pero teka, bakit lumilindol? Nayanig ang mundo ni Kay at Nero sa tindi ng vibes na papalapit. Mula sa dilim, may humahabang anino na parang final boss fight na ang datingan. Isang dambuhalang one-eyed monster ang umeksena, at grabe ang killing intent, mga kasimbayanan. Napanganga si Kay sa takot. Walang duda, isa itong Cyclops level 99. Habang aamba na ang higante para pulbusin siya, nagtaka si Bida, di ba pang Deep Forest Zone 2? Bakit may naligaw na mob dito? Walang pasabi bog shots. Bumagsak ang kamao ng halimaw sa lupa, explosive impact, pati si Nero, napaaray sa tindi ng debris na nagliparan everywhere. Pero ang lodi nyo, chill lang na nakaupo sa gitna ng wasak na lupa. Built different. Ramdam niya yung bigat ng suntok, pero napangisi ang loko. S-game, sa isip niya. Alam niyang kaya ng manalo. Nag-flashback ang sad boy moments niya, bullying, rejection,
Lahat ng drama ng nakaraan ay nag-replay sa isip niya. Tanggap na niya sa sarili niya na hawak na niya. Ang kapangyarihang matagal niyang pinangarap. New meta na tayo, boys. Iba na ang ihip ng hangin. Nag-spark ang energy sa kamao niya. No more running, no more takbuhan to the moon. Tumayo si Kay ng may angas at hinarap ang kalaban. Kuyom ang kamao. Nag-commit na siya sa laban. Delete na ang weak version ng sarili niya dahil puno na siya ng determination. Nag-focus siya sa kakaibang init at lakas na umaakyat mula sa kaibuturan ng puso niya at bigla shish. Nilamon ng anino ang buong katawan niya. Transformation complete. Naging pure dark energy entity siya with matching glowing white eyes. Napakaangas. Nag-rage quit na ang Cyclops. Umamba ito gamit ang higanteng kamay para durugin ang ating bida. Pero too slow. Sumibat si Kay sa ere na parang rocket, naka-charge na ang ulti para sa counter-attack. One punch. Isang devastating strike ang pinakawalan niya na nagpa-disintegrate sa halimaw. Grabe ang shockwave ng suntok, parang bumagsak ang langit sa lakas. Nahawi ang mga puno at nayanig ang buong mapa sa tindi ng impact, cleared path malala. Lutang sa ere si Kay, habang umuulan ng monster part sa paligid niya. Cinematic shot. Feel niya ang transformed mode, pero teka. Nanlaki ang mata niya, may glitch sa matrix. Biglang nagpoof ang dark energy, at na-realize niyang, nasa high altitude pala siya. Kitang-kita ang ganda ng mundo at sikat ng araw mula sa taas. Na-starstruck siya sa HD quality ng view, ang vibrant ng colors ng nature sa ibaba, parang wallpaper. Pero saglit lang ang happiness. Low bat na. Bumalik sa puti ang buhok niya at nawala ang power. Tumingin siya sa baba. Nalilito. Wait, paano ako bababa? Panic malala. Gravity is waving. At wala siyang parachute. Hulog ka boy. WAAA. Sigaw niya sa takot habang bumubulusok at blag, face plant direkta sa gubat. Gumapang palabas sa guho si Lods, habang si Nero, chill lang na lumilipad sa taas. Hapo at hingal. Bagsak balikat siya habang ang dark aura niya ay naglalahong parang usok, at dito niya na-realize ng may matinding takot nagfe-fade ang kulay niya. Ito pala ang nerf ng skill niya. Nakakapanik. Gets na niya ang logic, kapag nag-spam siya ng sobrang lakas na kapangyarihan, mabilis madrain ang battery niya. Sa ganitong lagay, magiging sitting duck siya, biglang black screen ang paningin niya. At may misteryosong boses na nag-echo sa utak niya. Ano pang hinihintay mo, boy? Tanong ng boses na parang demonyo. Nasa harap mo na ang prey. Lamunin mo na, bilis. Utos nito sa kaniya. Tingin sa baba si Kay, nakatitig sa pira-pirasong katawan ng Cyclops na parang leftover na lang sa sahig. Biglang may bumulong na boses sa utak niya, parang demonyo na nag-aalok ng deal. Tinatanong kung gusto pa niyang mabuhay sabay utos na iabot lang ang kamay niya. Low-bat na si Lodi, tagaktak na ang pawis at hirap ng dumilat sa sobrang pagod. Desperado na ang itsura niya habang yung boses. Kulit ng kulit, nag-glowing eyes pa siya habang lumalaban. Kahit nanginginig, no choice kundi sumunod sa instinct, inabot niya ang kamay sa bangkay ng monster. Lumapat ang palad ni Kay sa malamig na carcass ng Cyclops, parang may hinihintay na himala. Boom! Activated agad ang dart technique. Hiniigop niya ang maitim na aura ng halimaw parang vacuum cleaner. Si Nero, nanlaki ang mga mata sa gilid. Shook na shook ang pet companion habang pinapanood ang nakakakilabot na gagawin ng amo niya. Isang dambuhalang pilar ng black light ang sumabog mula sa gubat, abot langit ang visual effects habang nilalamon ni Kai ang energy. Pagkawala ng liwanag, hingal kabayo si Kay, pero ramdam niyang nawala ang pagod sa katawan niya. Sandal siya sa bato, bumalik sa itim ang buhok niya, at full bar na ulit ang HP at stamina. Tumingala siya sa langit, napabuntong hininga ng malalim. Yes, survive. Ang drama ng bida natin. Samantala, doon sa workshop ni Mari, chill lang ang vibes. Busi si ate girl sa blueprint nang biglang tumunog ang door chime, may bisita, pag-angat ng tingin niya, isang misteryosong silhouette na nakapunit-punit na balabal ang nakatayo sa pinto. Creepy. Smile pa rin si Mari para welcome, pero deep inside, nanginginig na ang tuhod niya sa kaba. Tinanong niya kung anong order, pero deadma lang si hooded figure.
Nakatayo lang dun at naglalabas ng dark aura na parang boss villain. Humakbang palapit ang stranger. Si Mari, panic mode na. Hoy! Ang sus mo tignan ha! Sigaw niya. Nung tuloy-tuloy pa rin ang lapit, si Mari. Nawalan na ng chill. Dumampot ng malaking wrench. Isa pang hakbang, hahampasin kita. Banta niya. Biglang sumugod ang figure. Napapikit na lang si Mari at tumili sa sobrang takot, akala niya katapusan na. Pero preno agad si Kuya. Hinila. Ang hood pababa at bumungad ang pamilyar na ngiti. Chill ka lang, ako to, sabi niya. Face reveal ang lodi niyo. Napakamot pa siya sa ulo na parang nahihiya sa ginawa niyang prank. Sabi niya, siya nga yun. Kahit siya mismo, di makapaniwala sa laki ng pinagbago ng itsura niya. Nabitawan ni Mari ang pose niya, literal nanganga sa gulat. Error 404 ang utak niya sa glow-up ni Kay. Rinig hanggang kabilang barangay ang sigaw niya. Anyare sa mukha mo, di siya makamove on. Nanginginig pa rin si Mari habang hawak ang metal pipe. Pero biglang nag-shift ang mood. From takot, naging beast mode real quick. Naglabas ng martilyo at wrench si ate. Sinong gumawa nito sayo? Rest back tayo, di ko sila mapapatawad. Hinihampas niya ang hangin sa galit, sumisigaw. Nabasagin daw ang ulo ng mga kalaban. Si Kai naman, todo awat, okay lang ako. Promise. Nung narealize niyang si Kai talaga yon, binaba ni Mari ang wrench. Na-carry away lang daw siya kasi sobrang nag-alala nung nawalan sila ng contact. Lumambot ang ekspresyon niya, at sa wakas, ngumiti na. Mabuti naman at safe ka, sabi niya nang may halong relief. Nag-sorry naman si Kay, alam niyang pinag-overthink niya ang bestie niya. Sa isip-isip ni Kay, parang panaginip lang ang lahat. Isipin mo yon, nahulog sa toxic ink, imbes na mategi, nagkakulay pa. Lodi talaga. Kaso na-share niya kay Mari ang concern niya, kulay itim ang nakuha niya. Kulay ng mga monsters yon, baka daw i-judge siya ng mga tao at isiping bad guy siya, pero winaksi niya agad ang nega vibes. Ang mahalaga, isa na siyang ganap na colorist. Tuloy ang pangarap. Gina nang sumugod ang ating bida. Diretso sa Pioneering Corps entrance exam sabay thank you kay Mari. Pero biglang kambyo ng hiya sabay hirit ng, pahiram damit, promise ibabalik ko. Stress driller na si Mari, napabuntong hininga na lang sa only request ng lolo nyo. Pero marupok pa rin, sabay ngiting investment daw ito para sa future malakas na colorist. Biglang hinatak ang kamay ni Kay. Tara na, dali. Shook ang ating bida ng ibida ni Mari na may perfect OOTD siya para dito. Cut to the next scene, dinumog ng aspiring pioneers ang hagdan ng higanteng coliseum. Sa loob, siksikan ang daan-daang. Kalahok sa floor na may malalaking white squares, ready na sa bakbakan. May spot tayong Three Stooges na nag-anxiety attack sa gilid. Si Blue Hair na may number 183, pilit pinapakalma ang tropa. Si Pink Hair naman, hindi makapaniwalang. Nakaabot sila sa entrance exam ng legendary na Dawn Pioneering Corps. S-rank group ito na sikat sa pag-raid sa mapanganib na Black Lands, at ang mga members ay literal na pag-asa ng Shining City. Pero panic mode sila, kasi nagkalat ang mga halimaw na rivals. Napansin nila ang head turner na babaeng may long turquoise hair. Anak daw ng sikat na color family, katabi ang guy na nakabini. May iba pang rising stars, si Goggles Boy na pink ang buhok at si Kuya Gas Mask. Pero sa dami nila, may isang nilalang na trending ang presence. Napatingin sila sa isang lalaking may messy green hair at matang nanlilisik. Si Gale, ang Gale Sword, sure pass na daw to. Kaya daw niyang mag-solo gaming laban sa mga dangerous creatures. Kaso, sikat din siya sa pagiging walking red flag at sobrang violente, kaya na-kick out siya sa dati niyang team. Tumawa ng mayabang si number 183, di daw siya takot sa mga tulad ni Gale. Biglang may dark aura na bumalot sa likod niya. Nasa likod na pala niya si Gale, pakiulit nga. Nanigas sa takot si Blue Hair. Tinapunan sila ni Gale ng bombastic side eye, mga isip bata daw. Nag-walk out si Gale, halatang disappointed sa life. Reklamo niya, S-rank exam daw pero pang tutorial mode ang mga kalaban. Scan sa crowd, sabay mental swipe left, wala daw kwenta lahat. Pero biglang tumigil ang mata niya. Nang maspatan ang nag-iisang exception, si ate girl na turquoise ang buhok. Si Ellie Kyan, ang second daughter ng Cian family.
Napangisi si Gale, pwede na daw pagtiyagaan. Habang nag-imagine ng chaos, excited na siyang makita kung paano magwawala ang lahat sa exam. Biglang umugong ang speakers, "Attention please" sa lahat ng candidates. Sabay napalingon sa stage sina Gale at Ellie. Nang i-announce na official nang magsisimula ang Dawn Pioneering Corps entrance exam. Isang lalaking blonde at may yellow eyes ang tumayo sa podium, "Game start na daw." Napagasp ang buong crowd nang ma-realize nila na ang examiner ay isang alamat na colorist ng Dawn Pioneering Corps. Bulungan malala ang mga candidates, recognized nila ang hero na bumuhat sa recent creature hunt. Shocked ang lahat nang ma-realize nila na kung may isang elite colorist, na tulad niya ang nagpakita, ibig sabihin ay hindi nagbibiro ang Corps sa recruitment na to. Legit na seryosohan na to mga lods. Ramdam ng mga candidates ang nag-uumapaw na aura niya. Iba talaga ang datingan kapag S-rank core member, built different. Tumingin mula sa itaas ang examiner at binati ang crowd with matching intense stare. Nag-thank you siya sa mga nag-apply. Alam niyang may kanya-kanyang agenda ang lahat, pera, power, honor, o duty. Pero, biglang nag-drop ng truth bomb si Kuya, cold na sinabing who cares. Wala daw kwenta ang mga rason na yan. Sabay glow ng mga mata, nakakakilabot. Ang paliwanag niya. Sa huli, skill issue lang ang labanan. Lakas lang ang magdidikta kung aangat ka. Ang dineclare niya. Ang hanap nila ay yung mga halimaw sa lakas. Mga mandirigmang kayang sumugod sa Blacklands para bawiin ang teritoryo ng sangkatauhan. Pinatingin niya ang lahat sa paligid. Bawal ang weaklings dito, at dahil dyan, simulan na agad ang bakbakan. Tinuro niya ang mga square platforms sa sahig. Ang first test, syempre, paboritong event ng lahat, tournament arc. Ipinaliwanag niya na ang combat ability ang pinaka-importante sa isang pioneer. Brutal ang mundo sa labas. Matira-matibay ang rule, survival of the fittest lang. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. At nagutos, patunayan niyo na hindi kayo pabigat. Ilabas ang galing. Resulta ng tournament ang magsasabi kung sino ang papasa. Kapag tinawag ang number mo, akyat agad sa stage, walang atrasan. Agad na tumawag ang examiner ng number 126 at number 286. Humakbang si Gale, ang number 126, na may serious face. Nag-ingay ang crowd, bigatin daw tong si Gale. GG agad at condolence na daw para sa malas na makakalaban niya. Pero si Gale, biglang nagpakawala ng isang wicked smile, feeling lucky daw dahil may thrill agad sa simula. Kanina pa daw siya namamatay sa boredom Nanliit ang mga mata niya na parang predator na nakakita ng prey. Iniisip na niya kung paano pagtitripan ang kalaban. Napansin ni Gale ang papalapit sa stage, at napataas ang kilay. Anyari sa creepy guy na to, ang nasa isip niya. Sa tapat ni Gale, nakatayo ang isang misteryosong nilalang na balot ng punit-punit na cloak, suot ang tag na number 286. In-analyze siya ni Gale ang verdict. Mukhang lampa. Napaka-awkward daw ng stance, halatang mahina. Hinawakan na ni Gale ang hawakan ng kanyang sandata. Less talk, more action na. Mabilis niyang binunot ang espada, seeing, pagod na daw siyang maging tahimik. Todo bigay agad. Iwinasiwas niya ang blade at nagpakawala ng malalaking streaks ng green wind energy. Walang pigil-pigil, napanganga ang mga spectators sa nakikita nila. Nakilala agad nila ang signature move, ang legendary Gale sword technique. Nagmaterialize ang mga kumikinang na green swords sa ere. Sigawan ang crowd, genius daw talaga si Lodi dahil sa high-level swordsmanship kahit ang bata pa. Tinapunan ni Gale ng masamang tingin ang kanyang kalaban. Hinamon niya ang hooded figure, sige nga, subukan mong i-block to. Biglang, whoosh, padyak sa sahig para sa momentum. Nagbanta pa na pipira-pirasuhin niya ang kalaban kapag hindi dumepensa. Sumugod siya ng may napakalupit na puwersa, balot na balot siya ng nagwawalang whirlwind of energy, pero ang hooded figure, kalmado lang. Nakatayo, tahimik, at nikatiting ay hindi gumalaw sa paparating na atake. Pagbagsak ni Gale mula sa ere, sabay wasiwas ng blade at sigaw ng tagumpay. Simple lang na humakbang ang hooded figure at boom, isang malupit na left hook diretso sa mukha ni Gale. Solid ang tama. Tumalsik si Gale na parang basahan papunta sa kabilang dulo ng arena. Napasigaw sa takot ang mga arrogant candidates kanina. Shocked sila sa hindi makatotohanang pangyayari.
Bumangga si Gale ng pagkalakas-lakas sa pader. Wasak. Nag-iwan ito ng dambuhalang spiderweb cracks. Bumagsak siya paharap, tulog mantika at defeated in a. Isang hampas lang, laglag agad. Napanganga na lang ang crowd, mapapasana all ka na lang sa lakas. Reveal na ang mystery guy, si Kay pala ito. Himas-himas siya sa wrist niya, parang siya mismo, shocked sa sariling bilis. Nalaglag ang kanyang hood, at bumandera ang kanyang messy black hair na pang-opa. Napaisip siya, grabe, daig pa niya ang nag-overspeeding sa bilis ng pangyayari. Biglang may isang chomosong spectator na nanginginig pa ang daliri, at sumigaw ng malala. Hindi yung panalo ang tinuturo niya, kundi yung aura ni Kay. Kulay black, mga bes. Yung blonde na examiner, seryoso na ang mukha, nawala ang chill vibes. Alam niya kasing ang black aura ay tatak ng mga halimaw. Red flag na ito malala. Pati si Ellie Cyan, napa-loading ang utak. Posible ba talagang magkaroon ng ganung kulay ang isang tao? Solo flight si Kay sa gitna ng arena, walang kaalam-alam na trending topic na pala siya. Nagbubulungan na ang iba. Galing ba sa black energy na yan ang one-hit knockout sa Gale Sword? Tumingin si Kay. Sa paligid, kabado 20 sa reaksyon ng crowd. Nagtataka kung bakit parang may ginawa siyang krimen. Pero the show must go on, tuloy-tuloy ang matitinding bakbakan sa tournament. Sa isang laban, may takot na kalaban na nagpaulan ng matatalim na bato, pero si Kai, easy dodge lang, parang naglalaro. Nilapitan niya agad ang kalaban. Nang mabilisan at boom. Isang malupit na suntok. Lumipad ang magic user papuntang outer space. Sigaw ng announcer, panalo na naman ang ating main character. Tuloy-tuloy ang winning streak ni Kay, savage mode on. Isang slam dito, isang knockout doon, walang patawad. Mula sa taas, watching closely ang blonde examiner. Confirmed na si Kai ang star of the show. Excited siyang na-realize na si Kai ang kauna-unahang black holder sa kasaysayan, at kailangang ma-recruit na siya agad-agad bago pa kumalat ang chismis sa buong bayan. Biglang may mabibigat na yabag, at isang boses ang bumanat na mukhang stress drilon ang araw nila. Napalingon ang examiner, gulat na gulat nang makita ang red-haired guy at blue-haired girl galing sa explosion site. Nagtanong ang examiner kung bakit. Nandito si team leader Red, pero kumaway lang ang lalaki. Napadaan lang daw sila, kunwari pa. Saglit nilang pinag-usapan ang investigasyon dun sa insidente ng malaking creature, napabuntong hininga na lang si Red leader. Walang progress, na nga. Tapos nagtanong siya kung may mga candidate ba na worth it ang talent fee. Binanggit ng examiner ang dalaga mula sa Tiny family, at isang candidate na kakaiba ang trip. Biglang nanlaki ang mata ni Red leader, may na-sense na kakaiba. Tumingin siya sa arena at na-spotan si Kay. Agad-agad, nahuli ng mata niya ang dark energy na umaapaw. Habang puring-puri ng examiner si Kay, si Red leader naman, tahimik na nakatitig. Judging you silently ang peg. Bumulong yung blue-haired girl sa leader niya. Connected ba ang batang yan sa kaso nila? Kinonfirm ni Red leader, malaki ang chance na siya na nga ang hinahanap nila. Sa isip-isip niya, bagong kulay right after ng gulo sa Shadow District, sobrang coincidence naman, yan, sus na sus. Kaya nag-decide siya, babantayan niya muna si Kai ng maigi, stalking mode activated, walang kamalay-malay si Kai na pinapanood siya, nakatingin lang sa kamao niya na umuusok ng dark energy. Kinikilig siya sa lakas niya. Finally, abot kamay na ang pangarap niyang maging pioneer. Pero, naalala niya ang physical damage na dulot ng transformation. Paalala sa sarili, huwag abusado, baka bumigay ang katawan. Alam niya, pag nalobat ang power niya sa gitna ng laban, yari siya, defenseless ang lolo niyo. Biglang, bogsh! Isang matinding freezing energy ang sumabog sa arena, nagtayuan ang pader ng yelo. Nakatayo si Ellie Cyan, kalmado lang sa gitna ng cold mist. Giving us Ice Queen realness. Winner si number 17 sabi ng announcer. Ginawa ba naman niyang ice pop ang kalaban, frozen solid, finish na. Shook ang madla at napa-comment na lang na iba talaga ang budget ng Tyen Family Magic. Habang rumarampa pababa ng hagdan si Ellie. Napaisip si Kay kung paano ba kakalabanin ang ganyang ka-overpowered na magic. Pero wait lang. Biglang tumigil si Ellie sa tapat ni Kai at binigyan siya ng malalang bombastic side eye. Nag-zoom in ang mga mata niya, tinitigan si Kay na parang may hinahanap na skandal.
Deadma. Walang salita. Tumalikod siya at nag-walk out, iniwang lutang at nagtataka si Kay. Ang sabi ng announcer, tapos na ang round 1 mga beshi. Umakyat sa podium ang blonde na examiner at nag-thank you sa effort ng lahat. Pero dahil late na sila sa schedule, wala nang pahinga-pahinga. Next level na agad. Sa mga ligwak ganern, pinauwi na sila agad habang nagwo-walk of shame palabas. Mag-i-intro pa sana si blonde examiner para sa next test nang biglang may epal na humawak sa balikat niya. Enter the chat ang red-haired guy. Confident ang ngiti habang inaagaw ang spotlight. Humarap siya sa mga survivors at sinabing siya na mismo ang magpapaandar ng second exam. Napanganga ang mga candidates nang ma-realize kung sinong Poncio Pilato ang nasa harap nila. Walang iba kundi si Colorist Red, ang legendary celebrity ng Shining City na bumawi sa Blacklands. Lodi. Pero teka, biglang nag-panic attack ang crowd dahil sa mga nakakatakot na chismis sa kanya. Sobrang lakas daw ng power niya, pati kakampi ayaw siyang ka-work. At pag siya ang proctor, automatic bagsak lahat. Nanginginig na tinanong ng blonde examiner si Red kung sure ba siya, kasi siguradong sermon ang aabutin nila kay Kapitan pag binago ang format. Tinawanan lang to ni Red. Sanay na daw siya sa sermon, daily routine na niya yan. Simple lang daw ang test, tiis ganda lang ang peg, sabay biglang nag-super saya ng apoy ang katawan niya. Isang dambuhalang tsunami ng apoy ang lumamon sa mga takot na applicants, at kinulong sila isa-isa sa mga bolang apoy. Instant Barrier Challenge. Panik malala ang mga person habang ramdam nila ang init sa loob ng spheres. Flex ni Red. Ginaya lang daw niya ang vibe sa isang region, at magiging mainit-init palalo. Pinaliwanag niyang ang Blacklands ay impyerno gaming kung saan halos hindi makasurvive ang mga tao. Nilait pa niya ang test na to, at sinabing parang warm stove lang daw ang init na nararamdaman nila. The audacity. Biglang nagseryoso ang mukha ni Red, kapag kinaya niyo to, pasado na kayo. Pero nag-dark mode ang mga mata niya, kung di niyo kaya ang init, wala kayong karapatang maging pioneer. Deserve niyo umuwi. Sa loob ng fire spheres, naghihing-alo na ang mga candidates. Na-realize ng isang lalaki na kahit anong gawin niya, no damage ang barrier. Habang sumisigaw sa sakit ang iba, napapaisip sila kung gaano kalalang impyerno ang Blacklands kung mild pa lang to para kay Red. Sa gilid, napawaw si blonde examiner legit pala talaga ang skills ni Red, walang kupas. Bilib na bilib siya sa control ni Lodi. Dahil sa isang iglap, natrap niya ang lahat ng walang kahirap-hirap. Ito ang tinatawag na peak performance ng isang tunay na malakas. Pero wait, may biglang nag-crack. Napalingon ang mga bossing nang biglang mag-iba ang kulay ng isang barrier. Boom! Sumabog ang yelo at winasak ang fire sphere mula sa loob. Sa gitna ng naglalaglagang tipak ng yelo, standing proud si Ellie Kion. Nakalaya ang lola nyo. Napanod si Red. Pwede. Not bad. Alam niyang natural counter ng Kayan family ang apoy, pero usually, nilalamon ng power ni Red ang advantage na yun. Habang nakatitig sa dalaga, na-realize ni Red. Confirm. Certified prodigy at main character energy nga ang babaeng to. Sa loob ng fire sphere, nakatayo lang si Kay. Chill lang, or frozen sa takot. Obserbasyon ni Red. Unlike sa girl kanina, mukhang wala ibubuga ang boy na to. Aminado siya, low expectations lang siya kay kuya. Flop era ba ito? Pero wait lang. Sa loob ng barrier, nagpapanik na pala si Kay. Sigaw ng utak niya, patay, finish na ako. Na-realize niyang naubos ang battery niya kakaspam ng skill sa Gale Sword. Lowbat na si Lods. Horror ang mukha niya pagtingin sa kamay. Tumagas ang black energy at mabilis madrain sa init. Imagine ni Kai ang dark future kapag naubusan siya ng power. Kapag nabuko na colorless siya, matik, gagawin siyang lab rat sa laboratory, no way. Desperado na ang person. Lingon dito, lingon doon, naghahanap ng remedyo. Pwede kayang mang-absorb ng energy. Titig siya sa pader ng nagnangalit na apoy. At biglang, ting, may light bulb moment. Since gawa sa color ability ang barrier, baka pwedeng higupin. Ginawang juice. Tingin sa kamay. Di sure kung kakayanin ang limit ng absorption power niya. Bahala na si Batman. Walang time mag-isip. Inabot niya at hinawakan ang swirling wall of fire. Boom! Violent reaction agad.
Gulat si Kay, gumagana ang absorption technique. Legit nga. Nag-warp at nag-twist ang fire barrier. Agaw eksena sa ibang candidates na nasa paligid. Isang dambuhalang vortex ng black energy ang sumabog mula kay Kay. Hinigop niya ang pulang apoy papunta sa kanyang kamay. Vacuum cleaner yarn. Mula sa podium, laglag pa nga sina Red at ang blonde examiner. Hindi ma-process ng utak nila ang nakikita. Pinawisan ng malamig si Red. Pilit ang ngiti sabay sabi, may nahanap tayong tunay na baliw. Psycho vibes. Sa gitna ng arena, nakatayo si Kai habang nawawala ang usok. Nakakatakot ang lakas. May red at black aura na umiikot sa mga kamay niya, badass overload. Natahimik ang buong arena. Heavy silence, walang humihinga. Pero sa totoo lang, nagpapanik na naman si Kai sa loob-loob niya. Pilit ng ngiti, iniisip, hala, di dapat ganito. Nagsisi siya ng malala. Masyado siyang nag-stand out ng hindi oras, accidental main character moment. Si Ellie Kyan, naging estatwa. Hallucination ba to? Habang nakatitig sa lalaking nababalot ng dark energy, napatingin siya, kay Kai at nagtaka. Teka, may kulay ba na itim sa tao? Impossible yarn. Napatingin siya kay Kai at napaisip blue, available ba talaga sa tao ang ganyang kulay? Yung itim na yan, parang hindi nagaling sa Earth, straight from the void na, bes. Ibang level na to. Napalunok na lang si ate girl sa tindi ng kaba habang nakatitig sa kanya. Biglang nag-flashback ang lahat ng pressure sa kanya na maging number 1. Wala siyang choice kundi aminin, iba talaga ang lakas ni Kay. Realization hits hard. Kahit ibuhos niya ang full power, tagilid pa rin siya sa laban. Habang walkout si Kai, napapaisip si Ellie. Very suspicious. Hindi lang to basta lakas. Ano ba talaga siya? Mabilis na. Napailing si Ate New, pilit na inaalis ang mga negative vibes sa utak niya. Eto na si Colorist Red, feeling close agad sabay akbay kay Kay. Banat niya, iba na ang ihip ng hangin next time. Napangisi si Red, bilib na bilib sa black hole power na humihigop. Sa lahat. Grabe, wild noon. Hindi na siya makapagpigil sa curiosity niya. Hinila niya si Kay para sa private talk. Kunwari privacy, pero gusto lang talaga niyang makasagap ng chika. Si Kay naman, tagaktak ang pawis sa kaba. Lods, pasado ba ako? Ang tanong. Sagot ni Red, sa lakas ba naman yang yun? Automatic pasado na yan, no doubt. Shocked si Kay. Ang pagiging center of attention pala ang naging susi sa tagumpay. Umapaw ang feelings niya. Finally, abot kamay na ang pangarap niyang maging pioneer, biglang sumigaw ang blonde examiner. High blood na naman kay Red dahil sa sariling diskarte nito. Naku, idinaan na lang sa tawa ni Red ang lahat at nakiusap sa colleague niya na palampasin muna ito. Just this once daw, bes. Napabuntong hininga na lang ang examiner at inanunsyong despite the drama, tuloy ang exam. Pero nilinaw niya, pasado na agad si number 17 na si Ellie. Kasi ba naman, winasak niya lang naman ang barrier. Yung iba, sorry na lang, kailangan nyo ng additional test. Deadma si Ellie sa announcement, nakatitig lang siya sa madilim na tunnel kung saan tinatangay ni Red si Kay, huli ka. Biglang shift ng camera. Nasa sketchy industrial setting na tayo mga kasaylos. Feeling main character si Red sa labas ng kotse kasama si Kay, habang driver reveal naman si blue-haired investigator. Wait ka lang diyan. Utos ni Red. Paglingon ni Kay sa paligid, shook to the bones ang lolo nyo. Bumulaga sa kanya ang wasak na landscape. Horror movie ang datingan nang ma-realize niyang binalik siya ni Red sa mismong lugar kung saan siya nahulog sa ink waste. Chill lang si Colorist Red habang pinagmamasdan ang devastated ruins. Ang pangit ng view, sabi niya, sabay explain na may matinding incident dito. Nanigas si Kai sa takot. Kwento ni Red, for the first time in history, dalawang pioneers ang natagpo ang tuyot at walang kulay. At hindi lang yon, may mga eyewitness na nakakita daw ng dambuhalang creature sa site na to. Biglang humarap si Red kay Kay, matalim ang tingin. Masyado yatang suspicious ang timing, parinig niya. Lumabas daw yung creature. Tapos biglang sulpot naman si Kay na may black power, coincidence. I think not. Nag-glow na ang mata ni Red habang iniis ka ng power ni Kay, at nalaman niyang kaya nitong lumamon ng ibang kulay.
Tagaktak ang pawis ni Kai habang tinititigan siya. Sabi ni Red, ibang klase tong ability mo, dayuhan sa mundong ito. Panic mode on si Kay. Alam na pala ni Red ang connection simula pa lang, booking na siya. Gusto niyang tumakbo, pero paano katatakas sa isang hero? Yung aura ni Red, parang pader na hindi matitibag. Pero biglang, si Red, tumawa ng malakas. Basag ang tension, mga bes. Joke lang. Kaway niya. Tinitesting lang daw niya si Kay. Kaso na bad trip siya kasi masyadong honest ang reaction nito. Loading si Kay sa confusion. Nilinaw ni Red na kahit trabaho niyang mag-investigate, mas bet niya talagang usisain ang unique ability ni Kay. Fanboy lang. Nag-lecture bigla si Red, na usually, hindi pwedeng mag-mix ang color powers. Law of nature yan. Pero si Kay, iba siya. Parang cheat code na binabalewala ang rules ng mundo. Naalala niya noong second exam, halatang noob gaming pa si Kai at di kontrolado ang power. Mag-explain sana si Kay. Kaso talk to the hand ang peg ni Red. Pinigil siya agad. Biglang nagliwanag ang katawan ng colorist with red energy. Kailangan natin tong itest, sabi niya. Nga si Kay. Inabot ni Red ang kamay niya. Gusto daw niyang malaman kung paano ba talaga gumagana ang magic ni Kay. Ngiting tagumpay ang lolo nyo. Hamon niya, sige nga, subukan mong higupin ang energy ko ngayon. Huwag po. Panik ni Kai. Masyado daw delikado, baka sumabog silang dalawa. Tawa lang ulit si Red. Rookie ka palang boy. Huwag mong problemahin ang level ko. Yabang pero true. Nanahimik na lang si Kay, sobrang intense at kabado ng utusan siya ni Red na tumigil sa daldal at gawin na lang. Ang itim. Simbolo ng Black Lance. Isang puwersang kayang lumamon ng kahit ano. Nakakakilabot. Sa isip ni Red, bawal hayaang gumala ang ganitong power dahil kaya nitong yumanig sa pundasyon ng buong Shining City. Isang madilim na sekreto ang dumaan sa isip niya. Hindi alam ng madla, pero totoo ang mga humanoid creatures. Nagkalat sila sa dilim. Tahimik na banta niya kay Kay. Pag naging halimaw ka, mapipilitan siyang tapusin ka. Walang awa-awa, napabuntong hininga na lang si Kay. Ramdam niya ang bigat ng pressure galing kay Red, nakakasakal. Kahit nanginginig sa takot, pumayag na rin si Kay sa test. Bahala na si Batman. Hinawakan niya ang wrist ni Red habang nanginginig. Sabay disclaimer, Lods, wag mo kong sisisihin, pag nagka-leche-leche to ah. Habang bumabalot ang nakakatakot na dark energy sa katawan niya, parang nag-slow motion ang paligid. Pagdikit na pagdikit nila, boom! Isang malupit na shockwave ang yumanig sa ere. Napasinghap si Kay. Pumasok ng sapilitan ang red energy sa braso niya, kumokontra sa sarili niyang black aura. Dito na niya na-realize. Malaking pagkakamali ang ginawa niya. Awit. Isang dambuhalang pagsabog ng apoy ang lumabas. Napasigaw si Kay sa sobrang sakit. Sa gitna ng impyerno, nakiusap siya kay Red na tumigil. Hindi niya na-control to. Para siyang niluluto ng molten lava sa loob. Sa paningin niya, hindi tao si Red, isa siyang higanteng, godlike silhouette na gawa sa purong apoy. Kaya pala siya tinawag na hero. Pero si Red, chill lang siya sa gitna ng apoy. Parang nagpapahangin lang. Napansin niyang hinihigop ng black energy ni Kai ang kapangyarihan niya. Walang tigil, parang gutom na gutom. Nagets niya na hilaw pa ang power ni Kai kaya nakaka-resist ang malalakas. Pero kung ordinaryong tao to, tepok agad, sure ball, habang ang mga apoy ay umiikot, naningkit ang mga mata ni Red. Na-curious ang lodi niyo. Naisip niya, yung nakita nila sa exam. Trailer pa lang yun. Gusto niyang malaman, paano ba ginagamit ni Kay ang mga kulay na hinihigop niya? Lalong uminit ang sitwasyon. Nag-react ng malala ang energy nilang dalawa. Pinanood ni Red ang black energy sa braso ni Kay. Nag-iba ang anyo at nakipaghalo sa red aura. Biglang kabom, sumabog palabas ang pinaghalong red at black energy. Tumalsik si Red dahil sa lakas ng pagsabog. Gulat na gulat siya sa nakita niya mula sa usok. Nag-transform na si Kay. Ang kanang bahagi ng katawan niya, balot na ng demonic armor. Solidified red at black energy, ang angas. Napatiimbagang si Red. Pamilyar ang itsurang to. Masamang kutob to, mga bes.
Nakita niya ang malahalimaw na kamay at nagliliwanag na mata. Sa isip ni Red, di na to tao, creature na to. Ang pagkakahawig nito ay kumpirmasyon sa hinala niya. Si Kai ang salarin kung bakit nawalan ng kulay ang ibang pioneers, huli ka Balbon. Hirap na hirap si Kai na manatiling gising. Lumalaban pa. Safety first muna si Red. Kailangan niyang patayin ang apoy bago pa magwala ng tuluyan si Kai. Gumawa siya ng bola ng apoy. Handa nang pigilan si Kai gamit ang dahas. Pero biglang umungol si Kai ng mababa. Grr! Napatigil si Red. Mukhang may ibang kalaban ang bata sa loob niya. Lipat tayo sa utak ni Kai. Pitch black na kawalan na puno ng nagdedemand na red text. Sumisigaw ang kapangyarihan. Gusto pa ng matinding kulay. More pa. Kulang pa. Napahugot ng hininga si Kai sa totoong mundo. Stress na stress sa mga boses sa ulo niya. Tinutokso siya ng mga boses. Sayang naman. Huwag ka nang magpigil. Kunin mo na lahat. Sa isip ni Kai, sumigaw siya pabalik. Tumahimik kayo. Stay still. Gamit ang matinding determination, nag-glow ng pula ang mata ni Kai. Beast mode on. Tinanggihan niya ang tukso. Inutusan niyang manahimik at madurog ang kapangyarihan gamit ang sarili niyang will. Isang shockwave ang sumabog palabas habang pilit niyang siksikan pabalik ang nagwawalang energy. Sit down. Naglaho ang demonic armor. Gulat na gulat si Red. Si Kai naman, hingal kabayo sa pagod. Bilib na bilib at tulala si Red. Tinanong niya kung ang isang rookie ba talaga ang nagawang pigilan ang ganong kalakas na power mag-isa. Habang humihingal, kumakalabog ang dibdib ni Kai. Baliw na kung baliw, pero buhay siya. Bakit ba siya nag-berserk? Napatingin siya sa taas. Kinakabahan. Takot na baka. GG na dis. Nagwala si Bro sa harap ng isang colorist. Kahit nanginginig ang tuhod, lumapit pa rin siya kay Thunders para mag-sorry. Pero teka lang, bakit parang tuwang-tuwa pa si Lolo Red? Umamin si Lods na na-shock daw siya dahil yung power na hinigop ni Kai ay sobrang lakas, to the highest level. Pero imbis na magalit, ngumiti pa ang loko sabay sabi, success ang experiment, ang saya nun ah. Payo niya kay Kai, kung gusto mong maging legendary, kailangan mong sumugal. No risk, no glory, di ba? Okay na sana ang test, goods na, pero biglang preno si Red. Teka lang boy, may isa pa pala. Pinaalala niya kay Kai na siya lang naman ang official investigator ng destruction incident sa lugar na to. At ang trabaho niya, hulihin ang salarin. Sabay ngiting demonyo yung chill pero nakakakilabot tinuro niya na, yung taong kaharap niya ngayon ang perfect suspect. Nanigas si Kai, putla-putla parang nakakita ng multo. Dito na pinaliwanag ni Red kung gaano kalala ang sitwasyon. May mga marites daw na nakakita ng higanteng shadow creature. Warning niya kay Kai, mainit ang mata ng lahat sa kasong to. Sabi niya, kapag kumalat ang chismis tungkol sa black ability ni Kai, easy-peasy na lang sa gobyerno na ibintang sa kanya ang lahat. Tinuro niya ang wasak-wasak na district. Boy, hundreds of millions ang damage diyan, may pambayad ka ba? At kung matag siya bilang dangerous threat, dalawa lang ang bagsak niya, ipatapon sa kawalan o gawing science experiment. Napangiti na lang sa gigil si Kai. Stress drilon na ang lolo niyo, checkmate na siya eh. Alam niyang wala siyang lusot para patunayang inosente siya. Pero biglang naglapag ng offer si Red. Himala. Sabi niya, kung papailalim ka sa akin, baka just maybe magawan ko to ng paraan. Walang kaabog-abog. 90-degree bow agad si Kai sabay sigaw ng, Master, sa inyo na po ang buhay ko. Saway ni Red, hep, chill ka lang. Pakinggan mo muna ang conditions ko. Hindi daw charity work ito. Kapalit ng tulong niya, kailangan siyang pagbigyan ni Kai sa ilang pabor. Kaya mo ba yon? Tanong niya. Napilitan na lang ngumiti si Kai kahit nanginginig na sa kaba, sa isip-isip niya, kahit ano na, Lord. Huwag lang mabaon sa utang o maging lab rat. Kaya todo sigaw siya ng yes. At nangakong, gagawin niya ang lahat, kahit magtumbling pa siya sa impyerno para kay Red. Sa gitna ng nakakatakot na wasteland, may kawawang hayop na muntik ng mapirat. Buti na lang nakailag sa higanteng gulong na humarurot. Isang dambuhalang armored transport truck ang walang takot na sumusuong sa maulap at delikadong terrain ng Blacklands. Sa loob,
Senti mode si Kay habang nakatingin sa bintana. First time niya sa ganito kalayo. Ito na ba ang start ng pioneer era niya? Biglang na-interrupt ang drama niya nang sumingit si Gale, yung lalaking lumumot ang buhok sa green. Ang sama ng tingin sabay tawag sa kanya ng, "Hoy, black-haired guy." Bastos na sinabihan si Kay na nakaka-distract daw siya at tumahimik. Lu, hindi nga umiimik si Kay. Praning lang. Napatingin na lang si Kay na parang, "Anong problema mo, par?" Awkward moment tuloy sa loob ng truck. Gusto niya maging pioneer agad-agad, pero bakit parang libing ang atmosphere? Ang bigat, bes. Sulyap siya kay High Blood Gale at kay Silent Sanctuary Ellie Sign. Napaisip tuloy siya, scam ba tong team na napasukan ko? Flashback muna tayo sa ganap kahapon. Tinanong ni Red si Kay. G ka na ba sumabak sa exploration? Gulat naman ang bata niyo. Kailangan daw kasi niyang pumunta sa isang specific spot sa uncharted area. Nang makitang nenervyos si Kay, tumawa lang si Red. Huwag ka nang mag-alala, di ka naman mamamatay agad. Pinakita ni Red ang mapa. Chill ka lang, hindi ka naman magso-solo flight. Darating din daw yung mga new recruits na pumasa sa exam. Hintayin lang daw ang official roadmap. Ang mission lang ni Kai, makarating sa meeting place on time. Filipino time bawal. Back to reality tayo mga lods, at makikitang nasa truck na ang buong squad, present syempre si Kay. Dahil sa epal moments ni Red noon, nasira ang exam kaya may part 2 ang ganap. Buti na lang may second chance ang mga losers. Ang daming skilled players. At kasama dyan ang salty na si Gale na himalang nakapasa sa strict requirements. At eto na ang T. Ang top-ranked rookie na si Ellie Sian, nag-request talagang sumali sa team ni Red. Iba din. Kung nakakamatay lang ang tingin, double kill na si Kay sa sama ng titig ni Gale. Hindi matanggap na napahiya siya ng isang noob. Nag-flashback si Koya sa pagkatalo niya, feeling niya. Natsamba lang siya kasi nabigla lang daw siya. Sus, palusot.com. Nagbanta pa ang mokong. Humanda daw si Kay pagtapos ng exploration, talaga ba? Bulong niya, kung wala daw si Raven na backer, matagal ng game over si Kay. Bitter much. Pero savage mode on si Ellie Sian. Shut up ka na lang. Banat niya, baka daw ma-one-hit Kay. Oh, na naman si Gale. Burn. Triggered ang lolo nyo. Lumingon siya ng galit. Anong sinabi mo? High blood yarn. Deadma si Queen Ellie. Straight facts lang wala daw binatbat si Gale kay Kay. Sampal sa mukha. Nagmingming ang mata ni Kay. Akala niya may kakampi na siya. Finally, someone with brain cells. Kaso, plot twist. Biglang nag-cold stare si Ellie kay Kai at binuking ang isang past agreement. Lu, anyare. Dinuro siya ng tingin at sinabing ang, mga loser, dapat tumahimik at sumunod lang. Shook si Kay. Hala, bakit damay ako? Awkward level, 100. Ipitan sa gitna ng dalawang war freak. Napabuntong hininga na lang si Kay, mukhang toxic ang party na to. Cut to the next scene. Habang umaandar na ang futuristic truck sa madilim na tubig ng wasteland papunta sa destination. Cinematic shots muna tayo. Touchdown sa isang busy na loading dock. Kaliwat kanan ang trabaho ng mga workers. Bumaba na ang squad para simulan ang totoong action. Rumampa sina Kay, Ellie, Gale, at iba pang recruits papasok sa forward base ng Down Pioneering Corps. Main character walk, ganern. Jaw drop si Kay sa dami ng high-tech supplies. Iba talaga pag S-rank core, big time. Wala tunong nag-solo flight siya sa Blacklands noon. Upgrade malala. Biglang poke. May nambulabog sa pisngi ni Kay. Gulat si Koya mo. Paglingon niya, boom. Ang smiling face ni Mari. Dahil first mission daw ni Kay, present siya as the ultimate support system. Sana all. Binuksan ni Mari ang jacket niya at surprise. Nandun si Nero, ang cute na pusa. Binuhat ni Kay ang black cat. Salamat sa pag-aalaga, sabi ng ating bida. Soft hours muna tayo. Ngiting tagumpay si Mari, family na natin si Nero, aniya. Kilig vibes. Kwento niya. Nabigyan siya ng rare opportunity na sumama sa exploration team. Sayang naman daw ang skills niya kung tengga lang. Biglang umalingaw-ngaw ang loudspeaker. Assembly time na, mga lods.
Nagtipon ang mga pioneers sa mapanglaw na Grey Wasteland. Eto na, papasok na sila sa kinatatakutang Blacklands. Serious mode na, binalik ni Kay si Nero kay Mari. Ingatan mo siya bilin niya. Huwag kang magpapakabayani masyado, paalala ni Mari. Ngumiti lang si Kay, kita-kits mamaya. Famous last words, wag naman sana. Niyakap ni Mari si Nero nang biglang whoosh. Tumalon ang pusa palabas ng mga braso niya. Sinigaw ni Mari ang pangalan ni Nero habang tumatakbo ito, papunta kay Kay at Hala. Lumubog sa anino sa sahig. Nanlaki ang mata ni Mari sa nakitang kababalaghan. Nautal si ate girl, tatawagin sana si Kay pero, masyado nang mabilis ang pangyayari. Nasa harap na sila ng isang nakakatakot at madilim na kuta. Sa unahan, isang babaeng naka-white coat at bright orange na buhok ang sumisigaw, maghanda na daw ang lahat para sa bagong recruit. Dumagundong ang boses niya, na safety is number one priority. Ang classic reminder bago sumabak sa gyera. Warning! May na-detect na misteryoso at delikadong creature sa Area 21, zone kung saan may natagpo ang bangkay ng isang A-rank monster. Nakakakilabot. Biglang may tumakbong lalaki palapit sa kanya at tinawag siyang Arancia. Mukhang may urgent news. Nanginginig ang tuhod ng messenger nang ibalita ang mainit-init na chika. Ang pasaway na red team leader, tinangay ang mga newbies at nag-ghosting sa formation. Nanlaki ang mga mata ni Arancia. Shook to the bones at hindi makapaniwala sa narinig. Nang makonfirm ang T, napabuntong hininga na lang siya sakit talaga sa bangs ng lalaking yon. Samantala, palihim na pumasok ang squad sa isang madilim na canyon, malayo sa main army. Parang nang iskam lang si Red habang kinakapa ang daan sa dilim. Ang munting tropa ni Kay, Gale, Ellie, at Red ay tuluyan nang humiwalay sa landas ng iba. Kinakabahan na nagtanong si Kay kung legit ba tong dinadaanan nila. Napansin niyang ibang direksyon ang tinatahak ng buong barangay. Kalmadong kinumpirma ni Red na iba ang kanilang VIP destination. Napalingon si Kay kina Gale at Ellie, worried si Koya dahil puro sila mga baguhang sisiyo. Biglang nag-alboroto si Gale. Bakit daw sila saling pusa lang? Alam daw niyang si Kay lang ang bet isama ni Red. Ngumiti lang si Red nang nakakaloko habang lumalabas ang kanyang nagbabagang aura. Nag-flex siya na ang kanyang special tutoring ay hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino, kaya unfair naman daw kung si Kay lang ang makakatikim ng special treatment. Sinigurado niya sa nag-iinarte na si Gale na safe sila, pero huwag umasang bebabyhin sila sa laban. Tinapos niya ang daldalan at nag-utos na. G na tayo, mga lords. Nanlaki ang mata ni Kay naka-encounter sila ng mga enemies. Sa lalim ng kuweba, nasurround sila ng shadow creatures. Habang chill na may hawak na ilaw si Red, sabak sa bardagulan sina Kay, Gale, at Ellie. Isang dambuhalang wolf beast ang biglang sumugod mula sa dilim jumpscare malala. Mabilis pa sa 4:00 ang reaction ni Ellie, tumuhog ang kanyang blue energy sword sa kalaban. She landed gracefully Slay Queen ang datingan, pero ramdam niya ang bigat ng Black Lance. Napalibutan siya ng mga naglalagablab na mata, ramdam niya ang suffocating na hangin at ang walang katapusang waves ng mga halimaw. Iba to sa training, Bes. Humigpit ang hawak niya sa espada, kailangang tipirin ang energy para hindi ma-drain. Napalingon si Ellie sa likuran, kailangan niyang gumalaw ng mas efficient at mabilis. Tinitigan niya si Kay ayaw niyang mapag-iwanan ng crush ng bayan. Pero sa kabilang banda, si Kay, sinakal ang shadow creature at dinurog gamit ang bare hands. Napanganga si Ellie Kayen, tila na brain freeze sa nakitang bagsik ni Kay. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya gumagamit ng dropper. Napakamot ng ulo si Kay. Naalala ang exam at umamin wala siyang budget, Lods. Masyado daw mahal yon at okay naman siya sa suntukan lang, kaya naiwang tulala si Ellie. Hindi ma-process ng utak ni Gale ang nangyayari, sumigaw na parang baliw. Imposibleng maging pioneer ang walang gamit na ganoon. Logic left the group. Ang dropper ay essential item para sa mga pioneers para lagyan ng color energy ang weapons nila. Para ma-defeat ang monsters, kailangan silang kulayan gamit ang dropper, yun ang meta. Tinitigan ng grupo si Kay sa ibabaw ng mga bangkay paano siya naging imba ng walang gamit. Nanginginig ang kamay ni Gale habang hawak ang sandata. Ramdam niya ang skill gap, naalala niya ang kahihiyan noong exam. Na-realize niyang di niya man lang magasgasan ang isang taong walang gamit na dropper. Nagngit-ngit ang ngipin ni Gale sa sobrang frustration,
Masama ang tingin niya sa likod ni Kay, sumumpa sa sarili na balang araw, siya ang dudurog dito. Habang lumalalim sila sa kuweba, nangunguna si Red, habang nakasunod si Gale na sasabog na sa inggit. Lumingon si Red sa kanyang squad nang may nakakalokong ngisi. Natutuwa siyang makita na ang dalawang genius ay na-insecure sa isang rookie. Stonks. Pero ngumisi lang ang loko. Alam niyang magiging mas ma-action pa ang mga susunod na kabanata.